Labis na ikinagulat ni Congressman Mujab Hataman ang biglaang pag-amin ng isang opisyal ng COA na hindi umano kailangang i-liquidate ang 6 na bilyong pisong budget ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Sa kabila nito, tila palihim niyang ipinagtanggol si VP Inday laban sa mga kasamahan niya sa Kongreso, nagigil sa 125 milyong pisong confidential funds, ngunit nananatiling tahimik pagdating sa bilyon-bilyong pisong maanumalyang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga opisyal nito. Government fund to, magtataka ka. Release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi ba to small amount ha? Kasi mainit nga tayo doon kay Sara Duterte na 125, ito 6 billion to eh. Mr. Chair, following the guideline issued by the Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not subject to liquidations. Dibian, may tanong lang ako. Ano yung system ng releases nyo ng block grant? Monthly, quarterly, every twice a year, or ano? Mr. Chair, for the release of the block grant, it is comprehensively released during the start of the year. It is just like in the national tax allotment, the cash will be transferred to the LGU, or in this case, in the bank. Sir, kung monthly ba, quarterly, or ano? One time. For this case po, for BARM, it's monthly po. Yung the total amount of the block grant is divided by 12 po, spread. And then, yes po. Okay, okay na. Babalik ako sa COA. Ma'am. Yes, sir. Ma'am COA, di ba may hawak kayo ng letter nung ni Minister Pacasem? Ma'am, yung summary ng releases sa Maguindanao, simulan ko mula sa mainland. Maguindanao del Sur, magkano yung total release ng LGSF from August up to yung last submission ng Ministry of Finance and Budget? Just for the record, ma'am. Mike. My supervising auditor will answer the question. Good afternoon po. I will dictate the amount of LGSF releases based on the tabulation we have made. For the local government of Basilan, Hindi, Maguindanao. Sige. Unahin mo na Basilan kasi by letter, lugar ko. Basilan po is 1,520,510,450. Napakaswerte ng mga kababayan kung may 1.5. Sige sir, continue lang sir. Province of Lanao del Sur, we have a total of 1,349,916,674. Hindi. Maguindanao del Norte. Tawi-Tawi. Maguindanao del Norte, we have a total of 1,385,000,000. Maguindanao del Sur, we have 778,500,000. 1 point ano, sir? Yung Maguindanao del Norte? Maguindanao del Norte is 1,385,000,000. Okay, del Sur. Flat na po yun. Maguindanao del Sur. Sandali po, sorry sir, to cut you sir. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Senior Deputy Speaker of the House, Congressman Dong Gonzales. Thank you for coming sir. Please proceed, Kong Mujib. Maguindanao del Sur, sir? Maguindanao del Sur is 778,500,000. 700 million. 778 million. Ang Tawi-Tawi? Tawi-Tawi is 1 billion po. 1B. So sa Sulu, wala na no? Wala po. Special geographic areas po. Ang SGA pala? We have a total of 413,021,760. So a total of 6,446,948,849 pesos po. Ulit ko sir, ang Basilan is 1.5 billion, ang Lanao del Sur is 1.3 billion, ang Maguindanao del Norte is 1.3 something billion, tapos ang Maguindanao del Norte is Sur is 1.3 billion. Maguindanao del Norte is 1.3 billion. Ang Maguindanao del Sur? Del Sur is 778 million. 700. Ang Tawi-Tawi is 1 billion. 1 billion. Flat. Yeah. Ang SGA is 413 million. Yes po. Sa Basilan, magkano ang na-release sa probinsya at magkano ang na-release sa munisipyo? O sa barangay? Ang province of Basilan, we have 1,1,000,000,000
1 billion. For 510,415. So yung 500 million is sa munisipyo yun. Municipality of Lantawan, Sumisip, Haji, Mutamad, Akbar, Tabuan, Lasa, Muhammad Ajul, Albarka, Ugkaya, Pukan, Antipo-tipo po. So walang barangay ho sa Lanao, sa Basilan? Wala po, sir. Okay. Sa Lanao del Sur, meron ba ho sa provincial government of Lanao del Sur? Kasi andito si Gov. Bombit. Wala po, sir. Wala. Your Honor. So ito, magkano ang total sa municipalities ng Lanao del Sur at magkano ang total sa mga barangay? For the municipality of Amay Manabilang, ang recipient po is lahat tatlong barangays, a total of 5.4 million. Sir, pwedeng na lang sir para mabilis yung kung pwedeng hingin namin yung total summary ng munisipyo. Total wala man sa provincial government ng Lanao del Kawawa ka naman. Opo, sir. Sa Maguindanao del Norte ho, magkano yung sa province at magkano ang sa munisipyo o sa barangay? Maguindanao del Norte, sa province of Maguindanao del Norte, a total of 1 billion po. 1 billion. So yung 365 ba sa munisipyo ito or pinaghatian na ng mga barangay at munisipyo? Tatlong munisipyo po, Buldon, Matanog, Parang, and mga barangay, mga BLGUs po, yung sa Dato Odin Sinswat. Hindi lang, alam mo, meron lang akong napansin ho. Kasi kabisado ko naman ho talaga ang politika sa BARM yung mga parti-partido dyan sa BARM. Lahat ng lahat ng provincial governor na hindi kaanib ng UBJP, zero. Tapos lahat ng munisipyo hindi rin kaanib ng UBJP, zero, na pupunta sa mga barangay. Pero lahat ho ng mga kaanib nila may 1 billion, halimbawa, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, kasi siyempre UBJP. So, anyway, itatanong natin yan pagdating ng mga taga-BARM kasi hindi naman trabaho talaga ng COA. Pero ako, Mr. Chair, saan ang Mr. Chair? Nice. Ang tanong ko next sa COA, sir, di ba meron kayong resident COA? Sa mga probinsya, sa mga assigned COA, sa mga munisipyo at sa mga probinsya? Opo. Meron po sila, meron po kaming, in every LGU, meron assigned local government, Yes, tama audit team leader po. Ano yung timeline nyo na matapos yung pag-audit halimbawa ng lahat ng finances pati transaction ng mga LGUs based sa scheduling ng Commission on Audit? Yung in-issue po ng regional director namin, if I remember it right, yung specific audit instructions, whereby nakalagay doon kung kailan mag-submit ng annual audit report is on or before June 30. Sir, ito bang halimbawa 1 billion sa mga probinsya, one-time deposit to na sa kanila? Halimbawa, kung Tawi-Tawi 1 billion, kung Basilan 1 billion, kung Maguindanao del Norte, mag-ada kayo talagang 1 billion diretso sa land bank tapos i-transfer sa account ng mga probinsya? Mr. Chair, based on the records for the province of Basilan, for instance, hindi naman ho siya at one time. Magkano yung unang release? Halimbawa, lang para makita natin. At anong date? The first release for Basilan was on August 15. August 15, magkano Sir, ang the amount? amount is 599 million. 599 million? Wait lang. 599,270,415. Tapos ang second ho, anong month? Kalaking pera. Masaya ang mga kababayan ko sa Basilan. Daming pera. The next releases were made on sometime in December 2024, but the releases were made to various municipalities in Basilan. Hindi, kasama yung various municipality was December. Pero siyempre, sir. kung 1 billion yung sa probinsya, meron pang mga more than 400 million. Anong date din yun na-release? Let me answer, sir. Yung sa province of Basilan po, dalawang two trans ang releases dyan. First is August 15,
which is 599,270,415, and the second release was made on November 18, 2024, and the amount is 401,240,000 po. 400M, okay. Yung sa Lanao, sa Maguindanao del Norte, doon muna ako sa probinsya, yung 1 billion, ano yung first release nila? Pero sir, halimbawa, kayo sa ay hindi, sige lang, Maguindanao del Norte, magkano? Dalawang tranches. Okay, yung first tranche. First is on October 30, 2024. October 30? Yes po. Magkano? 676 million. And on November 18, 2024, 324 So, million. equivalent is sa 1B. Tapos yung tawi-tawi po. Tawi-tawi ganun po, dalawang beses. Tigpa 500 po. Atig pa 500 million. Anong Million month po. yung first 500? First 500 was released August 15, 2024. Second release was made November 18, 2024. So, 500, yeah, 500 dalos pareho, sir. Sir, halimbawa, kayo sa COA ba, pag ganito, alam ko meron naman talaga kayong mga internal rules sa COA. Ako, nung regional governor ako, naalala ko, eto, mga mayor na yan, eto, sila Gov. Bombit, nakikipagmowa yan sa akin. Either ang memorandum of agreement namin, merong laman, sabi ng COA, either 15% mauna, tapos ang sunod is 40, then may matitira, tapos 30, depende sa liquidations. Pero etong mga releases o to, etong, halimbawa, August 15, nag-release kayo ng 500 million. Bago pa ni-release yung another 500 million, meron ng liquidation na submit sa COA? Eh, siyempre, government fund to, magtataka ka. Release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi na to small amount, ha? Kasi, mainit nga tayo doon kay Sara Duterte na 125, eh, ito 6 billion to, eh. Mr. Chair, following the guideline issued by the Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not subject to liquidations. Are not So based subject to on liquidation? Bangsamoro Budget Circular number 2024-010, Oh, hindi subject sa liquidation. wala pong nakalagay dito that they are Wala, liquidate ma'am. po. Pakiulit, ma'am. Medyo hindi maganda ang pangdinig ng chairman, pati ni Congressman Akop. Anong sinasabi ng circular at guidelines ng Ministry of Finance and Budget? Hindi subject for liquidation? Kasi sir, the moment sir na fund transfer po siya sa various local government units. Yes. Ang titingin po noon kung yung implementation po ba noon at saka yung actual utilization po ng mga fund release sa mga local government units will be audited by the auditors of the local government units. And based on the guideline issued by the Ministry of Finance, mayroon po ditong monitoring mechanism which is under po siya sa Ministry of Hindi, Interior ma'am. and Local Pero Government. ma'am, hindi tama sabihin natin na hindi subject for liquidation ninyo. Pero remember, the same pa rin, Commission on Audit yung na-assign doon. Kaya babalikan ko, ma'am, yung tanong ko kanina. February 13, sumulat si Minister Pacasem. In fact, ang address niya sa COA, nagtataka nga ako bakit COA. Baka ang iniisip nito, baka singilin nyo rin yung mga residents COA nyo para mag-submit ng liquidation sa inyo. Yun yung effect yung understanding ko. Pero, ang point ko doon, meron kayong residents COA. Kaya tinatanong ko, paano mangyari yon? Hindi pa na-liquidate yung unang releases, pero meron na namang next releases. Di ba dapat kayo sa COA mismo, magtataka kayo at magtatanong kaugnay nito? Kasi hindi nga maliit na bagay Hindi siya parang 1 milyon, 2 milyon. Ang usapin dito is 500 million to 1 billion. Mr. Chair, let me just clarify, the word liquidation is not used in the guideline. But actually, the requesting local government unit should submit a report on fund utilization for any previous releases funded by the national government following the template prescribed in the guideline. That is, including their SBR letter of intent to be submitted to the Office of the Chief Minister for approval. Pero ma'am, But there is no mention, sir, of the word liquidation kasi the word liquidation usually, sir, is used for advances. So, baka lang po kasi magkaroon ng misnomer. Ma'am, ikaw kasi ang nagsabi nun Yes, di ba? sir. Stand corrected, Kaya sir. So, binalik ko lang yun dahil ikaw ang nagsabi. Kaya, pero, the same, ulitin ko, si COA merong guidelines, may residence COA kayo, every unit ng government, local government yan, or agencies, meron tayong mga assigned na COA. Pero, halimbawa ma'am, matanong ko, anong basis ninyo, halimbawa, na-release ang pondo, ano yung basis nyo for auditing? Kung wala namang MOA, wala namang guidelines, di ba, wala namang proposal, ano yung basis natin for liquidation? Anong basis natin for auditing?
Again, sir, no, in speaking as the auditor of the Ministry of Finance, Budget and Management, my audit jurisdiction only covers the releases of the funds. Again, no. So, insofar as I am concerned as the team leader, audit team leader for Ministry of Finance, I rely on the Bangsamoro Budget Circular date number 2024-010 as to the documentary requirement and as to the procedure that must be followed. Now, when the funds are already downloaded to the local government, on how it is utilized po, that is already beyond my audit jurisdiction.